welcome sa ating YouTube channel. So, first, if you are new no, sa ating channel, so gusto niyo talagang matuto, gusto niyo mag-aaral ng stock market, then you can click playlist and then go to stock market pre-webinar. So, dyan, ang dami nyo mapapanood ng mga pre-webinar series. No? Ang daming videos dyan. So, meron tayo dyan 17. And if you want to learn more, you can check our stock market learning resources. So, meron din tayo dyan 18 videos na about learning materials din yan. No? So, kung talagang gusto nyo matuto, check this playlist for free. Okay? And if you really want to support our channel, no, just click join. So, ang ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng learning for members only. So, yan. Tuturo natin kung paano yung magtamang pag-trade, no? Mga question and answers. So, more of Q&A session to. Hello guys, welcome sa another episode ng ating weekly trading guide. Okay, so today we will discuss yung ating nangyari sa index last week. So, last Thursday or Wednesday, nagkaroon tayo ng bearish pin bar. Okay, so alam natin yan. Diba? So every time na may mga pin bar sa taas, so basically it forms or it gives you a signal na top na yung market, diba? And then that's what happened, no? Ayun na, nag-red na yung index natin. Okay? So, ang global market is bullish hanggang flat. Okay, so other market are bullish like Hong Kong, China, and South Korea. Yung others naman is flat, pero ang Philippines is bearish, no? So, to give you a clear insight about what happens sa index. So, eto tayo. Nag-start ng red pero hindi ganun kalakas ang sell-off. Tapos, yun. Last minute is tinest yung 7,000. Okay? So, kung titignan natin, ano ba yung nag-drive na bakit bumagsak yung index, okay? So, financials by sector is green. So, meaning malakas naman yung financials natin. Holdings is red kasi alam natin na holdings is conglomerates. Diba? So, halo-halo yan. Maraming components sa loob ng isang holdings company. That's why red siya. Industrials, yun yung pinaka nag-up down sa lahat. So, industrials yung talagang may negative sentiment. Mining is green. Properties, alam natin may pogo problem yan. Okay. Services is down din. Okay, nag-start ng strong pero down. And then all shares is down. Pero ang pinaka nag-drive kung bakit gap down is the industrials. Diba? Kitang-kita natin, binagsak yung industrials. So, ang industrials, ang content niyan is itong mga like yan, yung IMI, PICOR, DNL, GMSI, JFC, URC, so yung nag-drive ng index pababa. AP, CNPF, so mostly mga retailers, okay? Retailers yan. Or consumer. No? So bakit ba ganun? Bakit down ang consumer? Siyempre alam nyo na yan kasi may problem tayo about sa CPI, di ba? So problem natin is sobrang taas ng CPI, pinakita ko na yan last week. And then ngayon, last meeting ng BSP, nag-revise sila from 3.2 last year, ginawa nilang 4.0 yung revision. So, which is actually high, no? High for 2021. Pero hahayaan nilang tumaas yan. Pero remember, ang CPI natin is 4.2. So, ngayon ang target is 4, meaning lahat ng month or months na paparating should be, ang CPI is at least 4 or below. Diba? 4 or below. Good naman for 2022. 2.7 pero target lang yan, matagal pa yan. Dito muna tayo titingin sa 4. Okay, so yan yung problem natin kung bakit down ng Philippines. Pero yung other Asian market is flat hanggang bullish, no. Okay, so at least ito yung problema natin dapat na inaantay. So mabuti naman kasi hindi increase ng rates si BSP kasi kung nag-increase ng rates yan, so possible sell-off tayo baka hanggang 6,000. Pero at least nag-keep si BSP ng rate nila. So steady lang yun despite na mataas yung inflation. Okay? Pero ang call nila is bawasan yung mga tariff ng food imported para naman ma-ease yung inflation kasi inflation talaga yung problem natin. Okay? So other news or other information is naglagay ng price ceiling ang government. However, according to some analysts, yung price ceiling is
strategy that may cause more joblessness, no? Kasi kung ipa-price ceiling mo yan, so bakit pa magbebenta yung mga farmers ng livestock nila kung lugi din naman? So, kukonsume na lang nila yon. So, hindi nila ibebenta yon kasi may price ceiling. So, ba't nila ibebenta ng palugi, di ba? So, hindi yan solution talaga. It's just a shortcut or band-aid solution. Talagang pakaka-down ng inflation yan, pero not in the long run, no? Not in the long run. So, ang solution dyan is capacity building and market-based solution. Yun talagang kailangan. So, I mean, in other words, tulungan nila yung mga farmer, no, na makapag-provide ng mas maraming supply para hindi maubusan sa demand. At least, si SMC is supporting President Duterte, pero hindi yan magtatagal. Okay? Hindi yan magtatagal. Kailangan talaga punuin yung supply. Okay? And ito yung inaantay ng lahat. Okay? Ang inaantay ng lahat ng investors or institution is mag-ease yung quarantine. Okay? Mag-ease yung quarantine. Yung restriction. Kasi ito yung source ng problem ng inflation. So, as long as mataas ang inflation, we cannot expect the PSEI to rally. Okay? So, ang root cause ng inflation is, number 1 is pork. Number 2 is yung restriction na masyadong strict. Kasi nga, nahihirapan sa transportation. Okay? So, if the government will reduce or ease the restriction over the GCQ area, so makakatulong yun. Okay? Para mag-recover ng mas mabilis yung economy. Okay, so at least meron nga ditong latest news na yung mga cinema and arcades, even yung religious gathering will be allowed more. No? So mag-open ng mas malaki. Dati 30%, 20%, ngayon is up to 50%, which is actually good for the economy. Pero I don't think na kaya nitong buhatin yung index hanggang 7.5. No, I don't think na kaya niya buhatin yan kasi ang inaantay ng institutions is the MGCQ. Okay? So as investors, we are looking at the business side. No? Although may health sector na other issues, may other concern ng health sector, pero for us na investor, ang tinitingnan natin dyan is yung recovery ng market and recovery ng mga business. Okay? So anyway, ito yung ating page. Dito natin nilalagay yung mga news na mga binasa natin. So, if you want to join yung mga request, ito yung mga stock request nyo for the week. So, if you want to join to vote, so join lang kayo dito para makasali kayo dito sa ating mga stock request. And then, ma-update din kayo sa mga latest news na ina-upload natin. Okay? Okay, so ano naman yun for the index, no? For the index. So, for PSEI, if magkatutuloy-tuloy yung problem about MGCQ and yung strict na restrictions for GCQ areas. So, possible na ang ating support is hanggang 6.8 next week. No? Kasi, remember, ang sinasabi natin palagi is the 7,000 is the psychological level. No? So, may test dyan. Siyempre, hindi pwedeng walang test dyan. So, yun na nga. Nagkaroon na ng retest and hindi na hold yung 7,000. Pero actually, maliit lang naman. 6,991. Kayang-kayang ibalik sa 7,000. So, let's wait next week na. May positive news naman yung IATF allowing more opening or business sa GCQ. Pero let's see kung kaya niyang i-hold sa 7,000 yan. Pag nag-hold ng 7,000, much better yon. Mas magandang situation yon. Pero kung ma-hold, so 7,000, then ang range natin is 7,073. No? If mag-hold. Pero if hindi enough yung ginawa ng IATF na loosening ng restrictions and mas magbigay pa rin ng weight yung investors sa problem about inflation, so pwedeng bumagsak yan and hanggang 6.8 yung ating support. Okay? 6.8, kailangan gumawa ng paraan ng government, no? Actually, may ginagawa naman sila mga paraan para ma-ease yung ating inflation data. So, yun lang inaabangan natin. Ano yung move ng fiscal side or ng central government to ease the problem para ma-boost yung economy. So, kailangan i-boost nila yan para maka-recover. So, yung index sasabay din. Kapag nag-boost ng economy, sasabay yan.
No? In trading blue chips, in trading the PSCI, hindi ka lang nag-trade na according to charts, no? Dapat i-trade mo ang chart or ang stock mo based sa economy ng country. So yun yung totoong trading. Yun ang totoong investing, no? Binibase natin yung ating trading and decisions sa nangyayari sa ating bansa. Okay? Hindi lang sa chart. Yung nangyayari or yung macroeconomic data, yan ang basis kung bakit gumagalaw yung charts. Okay? So, simulan na natin ang yung mga stock requests. So, ngayon medyo dumadami-dami na yung ating mga requests na blue chips, which is actually true kasi medyo marami na tayong nakikita mga bargain na pwedeng mag-ipon-ipon or mag-accumulate for the long run. Kasi kung we are looking for the recovery, ang ating basis is always the 2008 recovery. Okay, so same nang nangyari noon, global financial crisis. So, yun yung tinitingnan nating possible na move ng ating PSCI. So, ngayon, galing tayo sa financial crisis ulit. Diba? Pandemic na naging result is financial crisis. And then, yan. So, nasa recovery stage pa lang tayo. Early stage. No? So, malayo pa yung pwede nating iangat based sa 2008 history. Okay? So, balik tayo. So, start tayo sa AGI. Okay, so for AGI, bigla itong lumipad. Kasi ang reason is nadagdagan ng weight sa PSCI Composite. Okay? Kaya makikita nyo, laki ng volume doon. So, ano yan? Yung mga institution na sumusunod sa PSCI Composite Index, doon lang sila nag-invest. So, nag-add din sila ng weight. Kaya, may malaking volume dyan. So, huwag kayong magtaka kung bakit may volume dyan. Pero, since hindi naka-breakout, okay, tapos na rin yung volume na malaki, ang execution yan is Feb 15, which is Monday, no? So, effectivity is Monday. So, tapos na yan noong last Thursday. Kaya may volume na. Okay? So, for now, it shows na resistance talaga yung 11 pesos, no? Resistance talaga yan. So, strong resistance yan. So, we don't expect na ma-breakout yan unless mag-breakout si index. Okay? So, ibig sabihin, nasa tuktok na tayo ngayon. And ang support natin is nandito. Okay? So, 9.3. So, kung gusto nyo bumili ng AGI, it's better na mag-antay kayo dito. Short term naman is meron tayong support dito sa 10 pesos, no? So, initial is 10. Pero kung hindi mag-hold, next is 9.3. Malaki na rin yung upside nyo kung magre-range yan. 10%. Again, we're not expecting na mag-breakout ito, no? Unless mag-breakout si PSE. So, ang reason kung bakit hindi natin in-expect na mag-breakout is yun nga. Tapos na yung play. Okay? Rebalancing ng PSCI. Maganda naman, pero wag niyo muna tingnan yung chart. Maganda yung chart, pero wag niyo tingnan kasi nga iba yung story behind, no? Okay, so AGI, fundamentals niya, fair value niya is 19. Okay, so ngayon is nasa 10 pa lang siya or 11. So malayo pa to. Pero hindi yan gagalaw ng straight line. If you remember, may ginawa akong video about long-term peak. Okay, review nyo yan. Long-term peak kasama doon si AGI. Okay, so alam nyo na rin yung strategy kung napanood nyo yun. So, hindi yan isang diretsong linya papunta sa kanyang fair value. Meron yung mga wave and then dahan-dahan yan. Okay, so the point is to sell at the top and buy back sa bottom. Ulit-ulit lang hanggang ma-hit niya yung fair value. So, yun yung play for long-term. Hindi siya buy and hold, no? So, ganun yung strategy. Okay, price to book is or PE is 6 compared to 17, so good talaga yan. Okay, okay pa to si AGI. Make sure na timingan nyo lang. Okay, hindi dahil long term pick natin yan is you will buy anywhere, no? Make sure na sa support kayo bibili. GT Cap. Okay, panoorin nyo yun. Long term pick natin. Andun yun. Kita niyan. AGI and GT Cap. GT Cap support is 500. Okay, 500. Psychological yun kasi whole number.
So, kita nyo naman, ganda ng pagkaka-range kung nabili nyo dyan. 500. So, may another chance pa kayo sa 520. And then, ayun na. For now, resistance nyo to. Yan, 570. Yan yung nagiging resistance niya. Every time na mahihit yung 570, then take profit and then range nyo lang pabalik sa 500. Ilang percent yun? Mga 13%. Malaki na din. Or 10. Okay, so range trade muna. Range trade for GT Cap. Okay naman ang mga indicators pero patuyo ang volume kaya it means na topish na ito at this level, no? Unless may biglang catalyst na lumabas. Pero for now, wala akong alam na catalyst. Car sales are still down. Pero recovering quarter on quarter saka month on month. Okay? Pero syempre, kita natin sa chart na range yan. So, dito mo abangan. Okay? Strong yung 500 kasi every time na tumatapak doon, weak lang siya. Pinang weak is mabilis na napupush o nagagawan. Okay, so good pass GT Cap. Fair value is 1,000, 1,020. Okay. Same play. Hindi yan mahihit ng isang diretso yung 1,000 na gano'n, no? Mali yun. Mayroon yung mga range. Kahit long term ka dyan, so sell, buy, gano'n. Okay, so huwag niyong uubusin. Pero alaga mo yung stock, yun na ibig sabihin ng long term pick. Fair value is 1,000, price for PE is 14. Forward niya is 9. So, ganda ng forward. Historical niya is 18. So, kahit saan mo tingnan is undervalue. Same with AGI. JFC. Eto na. Uptrend na naging downtrend. Bihitan lang natin. Yan. So, may uptrend channel yan dyan. Nag-create na sana ng uptrend channel pero natapos na. Yan, so may downtrend channel na tayo dyan. Okay. Reason bakit bagsak is because consumer, taas ng inflation, and fast food is non-discretionary or discretionary. Ibig sabihin, pwedeng bumili, pwedeng hindi. So kung mataas ang bilihin, so bakit ka magja-Jollibee, di ba? Or bakit ka kakain sa Jollibee? Kung yung ordinary people is walang sweldo or mababa ang sweldo tapos mahal ng bilihin. So, discretionary. So, currently, support yan. So, ayan ka sa support. So, watch your support at 175. Okay? So, pero ngayon, kita nyo, nagda-downtrend na siya. So, kung masisira yung 175, kung masisira ang 175, ang next natin is 167. Okay, so dito tayo next na pupulutin sa 167 kung hindi mag-hold ang 175. Okay, so babagsak lang yan kung tuloy-tuloy na magtataas ang presyo ng chicken and pork ng inflation. Siyempre, yun na nga, kung walang pera ang mga tao, mahal pa ang bilihin. So, hindi sila muna mag-Jollibee, di ba? Plus, raw materials nila is may chicken din sila, di ba? So, problema na agad yun. Operating expenses. Okay, meron din tayong head and shoulder pattern dito na nag-breakdown, nag-materialize. So, for now, downtrend talaga yan. Okay naman si indicators, tama naman si indicators, no? Wala kang makitang divergence. Ayan, sa pababa siya. Ito divergence to. Itong part na to. Pero tapos na. Okay, so pababa siya dito. Ito is so, pinakitaan agad kayo ng bearish divergence. Ayun, nag-materialize. Okay, pwede namang bumili 170 or 175. Cut lang kapag nabasag kasi 168 ang next. Okay, ang problema pag nabasag pa yung 168, ang lalim na yan, no? Next na yan is ito na, 150. So, bantay-bantay muna. Antayin nyo munang mag-bottom out. Okay? Huwag nyo munang bilhin. Fundamentals, JFC is, ang fair value niya is 196. So, eto lang, ang lapit ng 196.
medyo hindi worth ng risk kasi magre-risk ka tapos upside mo is 10%. Medyo lugi, no? Sayang, delikado. Okay. PE niya is sira dahil loss ang earnings. Negative 1.8 billion, negative 200%. 34, so medyo sira ang fundamentals nito ni Jollibee. Okay, so much better na mag-abang sa ilalim. So, hindi natin masabing mura, hindi natin masabing mahal. Kasi nga, walang magandang basis sa earnings. Pero kung forward is, wala ring mabigay ang mga analyst forward. Okay, so medyo abang-abang muna. Even the chart is bearish kasi head and shoulder. Next is ICT. Okay, si ICT na-resume niya yung uptrend. Okay, EMA 100. Pero pababa ng pababa. Yun ang problema. Yung una is EMA 50. Diba? Yung yellow line. So, solid na solid. Nare-range mo. Okay, so kada bagsak sa EMA 20, EMA 50 is may upside kang 5%. So, ngayon sinira niya yung EMA 50. Tumama sa EMA 100. Pero chart-wise is yan. May nabubuo na triangle pattern. Okay. So, medyo maganda naman yung pattern niya na triangle kasi bullish triangle. Pero kung gusto niyo talaga, dito niyo abangan sa EMA 100. Kung bababa pa sa EMA 100. At least mas maganda yung upside mo. 6% agad. Tapos, pag nag-breakout, kasi nga maganda yung consolidation, then pwedeng i-hold. No? Pwedeng i-hold. So, yun nga. It's either you buy sa support or you buy sa breakout. Sa gitna, prone ka sa whipsaw. Kapag cut mo, nag-rally. Pag naman bumili ka, bumagsak. Diba? Yun yung kadalasang senaryo. Okay. Okay lang si indicators. Normal. 52 RSI. So, okay lang uptrend. May momentum. Yun nga lang, nasa gitna na ngayon. Dito dapat sa mga bagsakan. ICT fundamentals. Fair value is 133. So, kung mag-breakout yan dyan, ang liit lang pala ng upside mo. 133. Ito lang siya. Pwede mag-overshoot 135. Or 136. Overshoot na yan. PE niya is 129. Mahal. Pero forward is maganda 25. Historical is 44. So, okay lang, no? Neutral. Neutral sa fundamental sa valuation. Tapos, malapit. So, pwedeng mag-risk. Basta make sure sa gitna. Sa baba. Huwag sa gitna. Okay. RRHI. RRHI. So, alam nyo na kung bakit bagsak, di ba? It's about consumer play and inflation. So, every time na may inflation, consumer ang wasak, no? Kita nyo si JFC, wasak din. So, RRHI, same fate kay JFC. Kasi nga, kung alam nyo ang business ni RRHI, this is about mga malls, no? Mga Robinson Mall, specialty store, DIY, mga ganon. Parang Ace Hardware, ganon. So, medyo discretionary din. Okay, so pag walang pera ang tao, pwedeng hindi bumili. Pwedeng mag-TS, mga appliances, ganun. That's why pababa siya. And nabasag niya na yung support niya. Okay, support niya talaga is psychologically 67. Okay, yun yung psychological, whole number. 57 pala. So, since nabasag, ang next support mo is eto. 54.8. So, gawin natin 55. Yan. So, yan na next support, 55. Pag nabutas pa yan, ito na, malalim na. 50. Okay, 50. So, yan na. Kung papasok ka ngayon at current level, halimbawa, nag-entry kayo ng 57, hoping na mag-hold yung 57, di ba? So, ang cut, yan is dito na sa 55. So, mga 4% yan plus commission. Okay. And then, ang upside niyan is around dito sa 62.
medium, short term. Okay, so this is a cyclical stock. So kung bagsak ang economy, so bagsak din to. Kung maka-recover, so recover din to. Depende yan sa move ng government. Okay. However, may makikita tayong bullish divergence. So may lower low ka dito. And dito may higher high na. Okay, so higher high na si RSI. Okay, so somehow bullish yung indicator. So parang sinasabing bottom na at 57. Plus, kita nyo yung volume, biglang nag-pump ng volume. Ibig sabihin may mga pumapasok na at this level. So willing na sila mag-risk. Okay? So yun yung technicals natin for RRHI. Bottoming out. Pero syempre, kahit mag-bottom out yan, may cut ka pa rin. Hindi ka naman pwedeng mag-hold forever, di ba? Anyway, kung i-hold mo hanggang 50, medyo malaki yung loss. 12%. So yan, sa fundamentals ni RRHI is ang fair value is 104. Okay? So 104, medyo malayo to. So 88%. So which is a good reward. Pero long term yan kasi ngayon is pwede kang bumili for the long term kasi kita natin nasa support siya ngayon. As in almost IPO pa yung price niya ngayon. Same din ang price nung nag-bottom siya nung 2016 and ngayon lang bumalik. So pwede to for long term 2 to 3 years. Kasi nga cyclical pero wag niyong expect na mabilis magre-recover to. Lalo na kung may problema sa inflation. Okay. Ang PE niya is 25.5. Ang forward niya is 24. Pero ang historical niya is 23. Meaning this is overvalued. Overvalued. So mahal siya at this level. However, pag lumabas ng earnings, kung mas maganda ang earnings niya, this fourth quarter, ang EPS kasi nito is 0.48. Last is 46. So, kung mas maganda ang EPS niyan, so, pwedeng ma-justify na undervalued to. Okay? Pero pag labas ng earnings at mas pangit pa sa 48, edi may isang hampas pa yan. Okay? May isang bagsak pa hanggang 50. Or let's see kung kaya na yung 55. Okay, so that's it for RRHI. So, hindi ganun kaganda. Pero, earnings ang magdadala. Paglabas ng earnings, then good. Tapos, maganda. Higher. Kesa sa 0.48, then up. Pag lower than 0.48, then down. So, that's it for RRHI. BDO. BDO is a simply range. Range lang. Walang arte. Ibigyan ka lang niya ng at least mga 10% upside sa range niya. Diba? 13, less commission. So, malinis yung 13% or 10% na lang. Pero, hindi yan forever na mag-range trade. So, for now, kung bumagsak yan sa 100, you can again buy parang ito. Buy. So, yan. 3 round, so 30% ka na dyan. Dapat. Mula nung December. No? So, 30% up na yung port. Kung nag-range trade ka lang dito. Okay? So, ayan. Ayan yung range niya. Kitang-kita naman. 100 to 115. Pag nakita nyo nahihirapan na, dibenta na kayo. Near sa resistance. Okay? Fair value is 158 pero good for long term yan. Kaya lang, we do not expect nga, di ba? Na ang fair value is nahihit agad-agad. Okay? Long term ka, laruin muna yung volatility. Di pwedeng buy and hold, no? Pero kung ay paano kung ganito. So, banks will be the last to recover during pandemic. Laging ganun. During financial crisis, laging banks yung last to recover. So, long term, good. Nga lang, para hindi sayang yung position mo, di range trade mo. Pwede namang range pataas. Okay, so BDO, good pa yan. Undervalued yan, BDO. Pwedeng laruin for long term. MBT.
ACMBT is isa rin sa undervalued, pero technicals muna tayo. Hindi maganda yung range, hindi katulad ni BDO. Medyo maliit. Nagbabago kasi yung range niya. And hindi siya madalas nagbibigay. So, ganun din yung upside. So, ang buy is EMA 100, yung green line. Kasi medyo nag-uptrend, tapos nagsa-sideways. So, anyway, ang sabi ni RSI is may momentum na to going up. Pero downtrend pa yung channel niya. Ayan, nagbubuo ng downtrend line. Pero naka-breakout. Okay, so let's see. Pero for now, range trade yan. Banks. So same play yan with BDO. Kung magre-range yan, ilaruin mo yung range habang umaakyat. Pero good rin yan for long term. Ang fair value niyan is 92. Doon pa sa taas. So kung yan, kung ganyan ang laro, edi buy, sell. O sell, buy, ganun lang. Malayo pa sila pareha sa kanilang historical book value. So ngayon is very cheap. So, pwedeng mag long term sa dalawa. Okay, so tapos na tayo sa mga second line, sa mga blue chips natin. Ascent Steel, no, kung nanood kayo ng ating review last time, dahil yan sa FOO. So may FOO siya na 6 at lower than 6 yung price. Tapos meron siyang not higher than 8.2. So, yan yung range. Okay. Dahil nga, may FOO siya. So, as long as sariwa pa yung FOO sa mga investors, so hindi makaka-breakout ng 8.2. Pero pag may new catalyst, then nalimutan na yung FOO, then pwede na yung mag-breakout yan. Pwede na. Kasi kaya lang naman di maka-breakout dahil ang baba ng wala pang exact price, no? Pero yung mga jockey kasi ang gagawin dyan is ipupush talaga yung pataas para mabili yung FOO. Bawa na nag-FOO sa 7. So, dapat ang presyo niya is above 7. So, around above 8 yung current price para may bumili. Okay, same thing sa SRO. Dapat ang current price is above para may mag-avail. Eh, kasi kung ang price niya is nandito sa 5 tapos ang FOO mo is 7, so sinong bibili, di ba? So, yun yung play. So, for now is range. Pero watch out kung mag-breakout. Okay, pwede mag-breakout yan dyan. Lalo kung may catalyst. For now is floor na yung 6. Pag bumagsak na 6 yan, so buy talaga yan. Okay, so okay naman to. Uptrend. So maganda yung technicals niya. So that's it, yung mga price level natin. Mary Mart. So lagi nating na-chart yan. Mary Mart is range. Tapos nag-breakdown. Okay, so yan yung range niya. Yung taas. Tapos nag-breakdown na. So ngayon, tinetest yung dating support. So, maganda naman yung pagkakatest kasi nagbubuo siya ng pattern na triangle. Somehow bullish, di ba? Bullish yung pattern. Pero flat naman yung indicators mo or yung volume. Meaning, natin si RSI. Si RSI nasa 53. Okay, so as long as nag-hold sa 50, meaning may momentum pa para butasin at bumalik sa dating range, no? So, kailangan muna maka-breakout yan sa 7 para balik sa dating range. Okay? Pero pag hindi naka-breakout sa 7, ang next range yan, ito kasi yung support. Okay, so kung hindi makabalik yan, ito na yan. Yun na yan magre-range. Okay, so for now, may support tayo sa EMA 50 pero mas malaki yung support niya sa range. So, kasi first time na nag-touch. So, yun lang. Bantayan nyo lang sa 7. Make or break. 7, pag pa-breakout, then balik sa dati. If not, dito lang yan. Okay? So, wala kasi siyang nilalabas na catalyst. Plus, hindi natin gusto yung volume kasi ito yung tuyo. Dapat yan ng breakout na may magagandang volume. Parang ganito. Pero good naman, MACD. Mukhang gustong mag-breakout. Okay. BSC nag-breakout na dun sa kanyang ayan. Yan yung naging latest na range pero naka-breakout.
Ngayon, tinetest yung support na yon, yung previous breakout. Kung ma-hold yan, so next na natin dyan is around dito. And waiting na natin. Okay, so tama yung lagay natin, di ba? Kung ma-hold yan dyan, diba? So, yun yung range niya. If tas nag-breakout, then nag-hold sa 115. Pag nag-hold yan dyan, so ang range yan is itong taas na to. Okay, so yan. So, dyan uli yan magkikreate ng new range. For now, ganyan-ganyan lang ang sukat kasi marami kasing nahahype tapos nasusunog na umaasa ng malaking upside. Actually, hindi ganun ang trading, no? Hindi palaging to the moon. Okay, so yung maliliit na upside is good na yan. Magre-risk management ka na dyan. Hindi pwedeng buy and hold kasi umaasa na yayaman agad ng trade lang. Okay? So, ang mga successful trader is a series of trades na consistent win. Pwedeng hindi consistent, pwedeng may loss, pero yung batting average is mataas and the process is repeatable. So, yun yung totoong profitable trader. Hindi yung buy, hold, and hope na mag-to the moon. Okay? Pag naka-breakout yan dyan sa range na yan, so ito ang next range mo. Diba? Dyan mo palang sisipatin. Kailangan by channel or by range makaangat siya. So kung mag-hold, then congrats. Target mo is 15. Pag naka-breakout pa, edi mayroon ka pang another target which is 25, no? 25, 15, so 40% mula sa ilalim. Okay, so that's it for BSC. May catalyst. Magbibuild daw sila ng windmill somewhere sa Batangas. So good sa mga holders, no? Good for mga investors niya kasi may inaantay. Okay, so basta watch this range. Dapat hold CC 115, then range. Pag naka-breakout, then next range. Okay? Okay pa yung mga indicators natin. Nickel, so ang ganda ng pagkakabawi nito, no? Sulit yung salo natin dito. Ilang araw lang, 20% ulit. So, bawing-bawi. Pero don't forget na may resistance tayo dito sa 6 pesos. Magaganda yung indicators niya. Ganda ng RSI. So 50 tapos uptrend. Okay din, uptrend din. May buyers na tunay. May volume. Okay, may volume. So far so good pa to, no? Tuloy-tuloy, kaka-align lang ng MA. Pero bantayan nyo dito. Kung mauntog dito, then baka mag-double tap. Tapos may mga news tayo na nakikita na nagdi-dispose yung mga owners and directors. So let's see kung bakit sila nagdi-dispose. Baka topish na. Pero technical side, ganda. Fundamentals is malakas ang demand for nickel. So good for mid to long position. Okay. So if mag-retrace, dito tayo maglalagay ng support. Itong part na. So 5.2 yung first retracement. Next is dito sa ilalim ulit. 4.6. So, tingnan natin kung mag-retrace siya. If not mag-retrace, then it's challenge yung 6 breakout, then dun sa breakout ang pasok. Pero kung mag-retrace, mas mabuti. 5.2 ulit. Then 4.6 kung meron. Okay, so maganda ang demand for nickel. Same thing with FNI. So, maganda rin ang recovery ni FNI. Kung nabili nyo sa ilalim. 20, di ba? Parehas lang. Okay, so di lang ganun maganda yung volume niya. May mga spike kasi. Pero sasabay lang yan kay nickel. So nickel sa global is I think good. Hindi ko lang nasisilip pa pero good yan kasi long term is good ang nickel. And then yun ang isa sa mga project ng government para maka-recover ang economy. Nickel mines. So, same thing lang. Maganda ang MACD, maganda ang RSI. Pero nag-form na ng top. Yun, medyo top. Top, red, top, tapos doon. So, tingnan natin baka medyo resistance natin is ito.
Yun, na-hit na pala. So, baka mag-topish na. So, kung babagsak si index this week, pwedeng bumagsak ulito. Abangan natin dito, 2.4. Pag hindi nag-hold, next abang is 2.12 or 2.1. Pwede rin sa EMA 100. Okay, so pwede yan. Pwedeng i-range trade yan. Range pataas. Okay? Wag lang magkaroon ng ganyang pattern. Wag lang mag-head and shoulder. So, dapat pala wag masira itong 2.4. Nasira kasi to din. Yan nga natin si nickel. So, ito walang head and shoulder pattern to. Okay? So, hindi siya katulad ni FNI. So, pwedeng ma-invalidate. Okay, so although hindi pa nangyayari, no? Dapat dito yan mag-test. Tapos dyan mag-hold. Kasi kung rally si nickel, so wala yan. Hindi yan mag-head and shoulder. Pag nabutas, pero nag-rally si nickel, tuloy lang yan. Invalid yan. Okay, so that's it. Na-discuss na pala natin lahat. Okay, so I hope you learned. If you have any question, just comment nyo lang sa baba. And join dun sa ating Facebook group para makapag vote kayo next time. Okay, so thank you guys for watching. See you sa part 2 ng ating weekly trading guide. Like a Hellcat.